Okay, so magandang araw mga grade 9. So ito na yung ating last learning task para sa week 8. Magsasagot tayo ng problems involving radicals. And then syempre ito na rin yung katapusang activity para sa quarter 2. So ibig sabihin ay yung susunod na video lesson ay about na sa quarter 3, third grading, at ang topic natin doon ay about quadrilaterals. So wag na muna natin problemahin yun. Sagutan na natin ito. Number 1. Twice the square root of a number is 12. Find the number. Okay? So twice the square root of 12 of a number is 12. Find the number. So paano natin sasagutan ito? Okay? So na labo ang ating camera. Okay, so una, let natin magkaroon tayo ng representation. So ito yung solution natin. Sorry. So let x be the number. So i-represent muna natin yung ating hinahanap na number as x. Okay, so yun yung representation. And then pagka-represent natin, sabi twice the square root of a number. So twice the square root. So pag sinabi natin twice times 2. So twice the square root of a number. Yung number natin ay x. Ang sabi ay 12. Is 12. So ibig sabihin equals 12. So ito na yung ating magiging equation. And then pinapahanap na sa atin yung number. So yung x. So solve natin kung ano yung x. So i-rewrite lang uli ni sir para kita nyo yung solution. Okay, solve na natin. So meron siyang numerical coefficient yung ating radical. So wala tayong ibang gagawin kundi i-divide yun ng constant. Ano pang divide natin? Yung kasama niya. Yung numerical coefficient para matanggal agad yung number na kasama ng radical. So divide natin by 2. So 2 divided by 2, so cancel yan ay 1. So matitira natin ay square root of x is equal to 12 divided by 2 is 6. Okay, and then paano nga natin gawin kung paano i-eliminate o tanggalin yung square root. So syempre yan ay i-squared natin power of 2. Exponent natin power of 2. Then cancel yung radical, cancel yung exponent, natira yung x na hinahanap natin. And then 6 squared is 36. 6 times 6. So ibig sabihin x ang ating number na hinahanap. Okay na? So that is number 1. Number 2. Kabila lang Okay. The square root of a number increased by 9 is 27. Find the number. So again, number ulit. Representation, let x be the number. So lagi nating i-represent para mamaya gumamit tayo ng x, hindi natin alam kung ano ba yung x na yun. So let x be the number. So the square root of a number increased by 9. Yung square root daw number nag-increase ng 9. Okay. Square root ng number, so that is square root of x, increase. So pag sinabi natin increase ay nadagdagan ng siyam. Increase by 9, so ibig sabihin plus 9 is 27 equals 27. Okay, so ito yung ating radical equation. So isolve natin. So ililipat ko itong 9 sa kabila. So matitira ko dito ay yung square root of x is equal to, copy yung 27. And then pag inilipat ko, change ng sign, negative 9. So ibig sabihin magkasama na yung parehas na constant. Then again, copy. Square root of x is equal to. So 27 minus 9 is, ilan yun? Okay, 18.
So, binawasan lang natin ng siyam. And then again, meron ulit tayong square root. Tatanggalin natin radical by taking the squares of both sides. So, again, kung anong ginawa sa kaliwa, siyang gagawin sa kanan. Ano? Para maging balance. Ano? So, cancel yung radical, cancel exponent. Natira sa x. So, 18 squared. 18 times 18. So, yan ay 324. Okay, so kahit i-solve mo yan, 18 times 18, that is 324. So, bibigay sa inyo yan ng calculator. Okay, maski i-manual nyo. No? Okay, so tapos na yung 1 and 2. Punta tayo sa number 3. Okay. So, in number 3, given natin, the square root of the sum of twice a number and 3 is 6. So, paano natin i-represent? So, find the number. So, ganun ulit. Let x be the number. Okay? And then, saka natin isulat. The square root of the sum of twice a number and 3. Twice the sum. Twice a number. Ano? The sum of twice a number and 3. Okay, so ibig sabihin, twice a number. So, 2x and 3. The sum, ibig sabihin, addition. Ano? Sum. 2x plus 3. Kaya lang sabi niya sa kanya, square root of the sum. Kaya yan ay i-square root natin. Okay? The square root of twice a number, the square root of the sum of twice a number and 3 is 6. So, is 6 equals 6. Okay? Yan. So, anong gagawin natin dito? So, ito ay isang monomial na ito. So, wala tayong ibang gagawin kundi tanggalin ang radical sign. Squared natin both sides. So, cancel yung radical, cancel ang exponent. Natira sa atin ay 2x plus 3 is equal to, so, syempre, ito ay, ilan ito? 6 squared. 6 times 6 will be 36. Tama? Okay, and then, ililipat ko ito kasi ito ay constant dun sa kabila. Matitira dito ay 2x is equal to, copy, 36. And then, paglipat ko, change ang sign, magiging negative 3. Okay? And then, copy, 2x is equal to, 36 minus 3 is, okay, 33. And then, divide both sides by 2 para matanggal ko yung 2 dun. Okay? And then, natira sa akin, x is equal to 33 over 2. So, hindi na siya pwedeng simplify. Ano? Ito ay odd number. Ito ay even. So, gawin natin fraction form na lang. Improper. Ano? Okay. So, my number will be 33 over 2. Okay? Next, number 4. Number 4, the perimeter of a square is 25 and the side is square root of x plus 3. Find the number. Number ulit. Paano ba natin? Okay, let x be the number. So, pag let x natin yung number, okay, so let x be the number. Ganun ulit kasi number, let x be the number. Okay. Pero bago yan, kasi ito ay isang geometry, ano? Geometrically problem ito. So, para mapakita ko sa inyo, square, ano? So, pag sinabi nating square, so ito ay by third grading sawa tayo rito sa ganito. Sa square, rectangle, quadrilateral. Pag sinabi ng square, yung apat na side, yan ay equal. Kung halimbawa, ito ay 10, ito ay 10, 10 ito lahat, ano? And then, binigyan tayo ng sukat ng side. Ang side daw, ang sukat ay square root of x plus 3. Square root of x plus 3. So, ibig sabihin, ang sukat din ito, nitong side na ito, yan ay square root of x plus 3. Ito, square root of x plus 3. And then, itong side na ito, square root of x plus 3. Okay. Kasi nga siya ay square. Ibig sabihin, the four sides are equal. Ano? So, lahat yan, ito sukat nito, yan ay square root of
x plus 3 ang binigay. Kaya lang, may binigay pa sa ating given na isa, perimeter. Perimeter is 25. So, perimeter is 25. At ang perimeter ay meron tayong formula na ano yun? Twice the length. Ano ay? Twice the length tuloy. Sorry. Square nga pala ito. Ang perimeter natin ay 4 times S. Ano yung S natin? Yung side. Okay, ito yung S. Ito ay side. Ito side. So, ibig sabihin, yung perimeter pala ay i-add lang natin ano? 1, 2, 3, 4. So, na ito yung 4. Apat na side lang yung perimeter. Perimeter is the distance around the polygon. So, paano natin isusulat yung ating, anong tawag dito? Paano natin isusulat yung radical equation natin? So, makikita natin. So, yun ay perimeter natin ay 25. And then, meron tayong side na 4. So, ito yun. Okay? So, ibig sabihin, okay. Ilagay muna natin. So, perimeter. So, 4. 4. Anong 4? 4 times, ito yung side natin. Yung S, nakuha? 4 square root of x plus 3. So, yun yung side. Is equal to, ilan daw yung perimeter? So, 25. Okay. So, again, ito ay 4. Baka ito ay Okay. So, ganyan lamang ang ating radical equation, yung magiging equation natin. So, again, meron itong, ang tawag ito, numerical coefficient. So, i-divide ko lang ito. By 4. So, cancel yung 4. Natira natin ay square root of x plus 3 is equal to 25 over 4. Okay. And then, ang hinahanap sa atin ay yung x. So, isosolve ko yung x. Squared ko both sides. So, cancel ang radical, cancel ang exponent. Natira sana ay x plus 3 is equal to, so 25 squared is 625. 4 squared is 16. So, yun ay 25 times 25, 4 times 4. 25 times 25, 625. 4 times 4, 16. Okay. Tapos na, so hindi pa. Meron pa tayong constant dito. So, ililipat ko lang sa kabila. Natira sa akin dito ay x is equal to, copy, 625 over 16. Paglipat ko sa kabila, yan ay mag-change ng sign, minus 3. Okay? So, parang medyo malaki ito And then, solve. Common denominator nila. So, LCD is 16. So, 16 at saka 16, 1 times 625 is 625. So, ito, itatimes ko na lang ito. 3 times 16 is 48. So, minus 48. Okay? And then, 625 minus 48 ay, ilan ito? 3, 7. Ito ay 7, carry 1, magiging 11 minus 4, 7, and then 5. Okay. Over 16. Okay. So, ang x natin, ang value ay, so ito na. Ang value natin ay, value ng x, kasi yun lang naman ang hinahanap find the number. So, yung x ang hinahanap. Ito yun. Kaya ito ang ating final answer. Okay? Next, number 5. Saan number 5 natin? So, number 5, the circumference of the circle, so ito yung formula binigay, is 24 cm. And the radius is, so ang radius natin, x plus 2, find x and its radius. Dalawa yung ating hinahanap dito Find x, yung number, and then yung kanyang radius. So, bago ko tayo mag-represent nyan,
bigyan ko muna kayo ng point of view about circle. So na ito, halimbawa ito yung isang circle. So na ito yung ating center. Ang radius ay yung buhat sa center papunta sa circle. Ito yung radius. At ang sinasabi nating circumference ay di syempre, ang circumference, the distance around the circle. So isang ikot daw yun, isang revolution. Sorry na labo. Isang ikot, isang revolution. So yun yung tinatawag natin na circumference. Okay. And then, so binigyan ko na kayo ng point of view. So, magkaroon na ulit tayo ng representation. So, let x be the number. Let x be the number. So, ganun pa rin, So, nare-represent pa rin natin. Okay. And then, sabi, yung circumference daw niya ay na ito. So, 24. Pero binigyan na tayo ng formula. So, isulat lang natin yung formula. So, C is equal to 2 pi r. So, yung pi natin, so isulat na rin, sir. Pi is equal to 3.14. So, ito ay, kilala nyo ito, nung kayo nag-aaral ng geometry, maski sa mababang level, grade level. Okay, palitan na natin. Circumference, so C, 24. So, papalitan ko lang itong C ng 24. Is equal to 2 times yung pi natin, 3.14. Okay? And then, nasan yung ating radius? So, na ito yung radius natin. So, na ito ang ating radius. X square root of x plus 2. Okay, so, nakukuha nyo na? Okay. So, buhat dito, ano ang pwede nating gawin? Okay. So, i-divide muna natin kasi nakita ko agad dito na may divisible ito ng 2. Parehas, So, 2 by 2. So, na-cancel itong 2 rito. So, ito magiging 12. Tama? 24 divided by 2 is 12. So, natira ko dito ay 3.14 times square root of x plus 2. Okay na? Yan. And then, ito ay constant pa rin, yung ating pi, yung value ng pi. So, i-divide ko lang ulit ito para ito na magsosolo na lang yung may radical sign. 3.14 tsaka 3.14. So, magkakaroon tayo ng decimal nito. So, cancel na ito. Matitira dito sa kabila ay x plus square root of x plus 2. 3.14 12 divided by 3.14. So, mag-calculator muna si sir. Parang ito ay medyo anong tawag dito? May hirap-hirap. 3.14 12 divided by 3.14 is 3.82. 3.82. So, makikita nyo rito. So, base dito, So, base dito. So, hindi pa natin nakukuha yung value ng x, Dalawang kukuhain natin. Yung x at saka yung radius. Kaya lang, sabi dito, base dito, tingnan na, dito sa ating ito. So, base dito, so lagyan na ng arrowhead. The radius is the square root of x plus 2. So, ano yung value natin ng the square root of x plus 2? So, ibig sabihin, therefore, the radius is, the radius is equal to, so na ito na, 3.82. 3.82. Ano yung unit? So, ang unit na ginamit ay centimeter. Okay? So, na-solve na natin yung ating radius. So, na ito. The radius is the square root of x plus 2. Yung square root of x plus 2 is equal to 3.82. So, therefore, the radius is 3.82 centimeter. Okay? So, ito yung ating isang final answer. Kasi nakuha na. Okay, next. Buhat dito, itutuloy natin kasi pinapahanap sa atin yung
value ng x. So, yung value ng x natin ay nasa loob pa ng radical sign. Okay? So, i-rewrite lang ni sir para kita nyo yung solution. Okay. So, buhat dyan, para matanggal ko yan, take ko both sides ng square root. Square root bang ng squared ko, both sides. Tanggal yung radical sign, tanggal yung exponent. So, ang natira ko dito. So, ito ay medyo pabaliktad kasi naandito sa right side yung ating kinukuha, yung ating variable. So, natira dito ay x plus 2. So, makikita nyo na ganun din lang pala yun, So, 3.82 times 3.82. Calculator ulit, sir. So, medyo mahirap-hirap yan. 3.82 times 3.82 is 14.59. So, 14.59. Ang ating 3.82 squared. So, ito ay rounded sa 2 decimal places, And then, syempre, yung x ko, ay ililipat ko lang ito doon, So, yan ay 14.59. So, yung constant, pag inilipat ko doon, minus 2. Nag-change ng sign. Gets na? So, again, medyo baliktad yung aking pagkakadali, pero ganun din yun, So, x. So, bawasan ko lang ito ng dalawa. So, that will be 12, 12.59. Okay. So, na ito yung value ng x. And then, ito yung radius. Okay? Next, number 6. Okay. Number 6, find the side of the square if the area is 64 meter squared. Square ulit tayo. Find the side. Okay, so drawing muna tayo bago tayo magkaroon ng representation. Find the side. So, ito ang hahanapin natin. Yung sukat ng isang side. So, ilat lang natin ng S. Kaya, sawa na sa X. S naman. So, let S be the side of the square. Okay. And the area is 64. So, ang area natin, ang formula ng area natin, ng square area is equal to S squared. So, yun ay side times side lang. S squared. So, binigyan tayo ng 64. Tama ba? So, ang area natin ay 64. So, lilipat ko lang ito area. Papalitan ko lang is equal to S squared. Okay. Ang hinahanap ko yung S. Kaya ang gagawin ko naman, pabaliktad. Take the square root, tanggal yung radical, tanggal yung exponent. So, natira yung S, baliktad ulit ito. So, ano ngayon ang square root ng 64? So, ang square root ng 64 ay positive, negative 8. Ang square root ng 64 ay positive and negative 8. Kaya lang, wala tayong negative na sukat. Okay, again, wala tayong negative na sukat. Sasabihin sa inyo, uy, anong sukat ng inyong, ano yung height mo? Ano yung taas mo? Ay, negative 8. So, wala tayong negative na sukat. Kaya, ang kukuhain ko lang, so therefore, the side is, kukuhain ko lang ay yung positive 8, and then yung unit natin, meter. Okay? Yan. So, ito yung ating final answer. Okay? Yung positive lang ang ating kukuhain. So, medyo madali-dali number 6, So, again, maski totoo yung value, hindi siya, ang tawag sa extraneous, hindi naman siya extraneous root, pero siya ay talagang value ng S. Kaya lang dito, hindi ko kukuhain yung negative kasi again, wala tayong negative na sukat. Okay? So, ang kinuha ko lang yung positive 8. Okay, next, number 7 tayo.
Number 7, puro geometry ito ah. The shorter leg of a right triangle is 1/2 of the longer leg, and the hypotenuse is 3 cm. How long is each leg of the triangle? Ibig sabihin, dalawa yung ating kinukuha. Ano? So, tingnan daw natin. Parang medyo hirap-hirap ito. Drawing muna natin yung right triangle natin. Ayun. Kaya pala nalabo. Ito yung right triangle natin. Okay. Shorter leg. So, pag sinabi nating leg, yun yung titingnan nyo yung right triangle. So, ito ay 90 degrees. Ito yung leg, yung dalawa. Yung dalawang leg, so siya ay perpendicular. So, makikita nyo, ito yung shorter leg kasi mas maiksi ito. Literally, shorter leg. And then ito, medyo mahaba-haba, longer leg. And then, ito, hypotenuse. Opposite o katapat nung kanyang, anong tawag dito? 90 degrees, hypotenuse ito. Okay. So, pinakilala ko lang sa inyo. Pero binigyan siya ng sukat. Ganito. The hypotenuse is 3 cm. So, ito daw pala, hypotenuse ay 3 cm. And then, ang sabi, doon sa una, the shorter leg of a right triangle is 1/2 of the longer leg. So, ibig sabihin, kung i-represent ko yung longer leg as x, so kung longer leg, ito haba daw nito, and i-represent ko as x, yung shorter leg ay half lang daw, 1/2 nung longer leg. So, ibig sabihin ito ay x over 2. Okay na? Yan. Okay. So, hindi na maglelet. So, ito yung magiging representation na natin. So, ibig sabihin, anong tawag dito? Isosolve na lang natin. So, paano? Ang sabi, how long is each leg of the triangle? Okay. So, ito gagamitin. Paano ko makukuha yung sukat nito, yung haba nitong shorter leg, at saka longer leg, given yung hypotenuse, at saka itong dalawang leg. Okay. So, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. Naku, ito na tayo. Pythagorean theorem. So, sana ito ay matandaan nyo, Pythagorean theorem. So, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two legs. Okay. The square of the hypotenuse, square ko siya. 3 squared is equal to the sum of the squares of the two legs. Ibig sabihin ito ay x squared plus x over 2 squared. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares, the sum of the squares of the two legs. So, ito yun. And then, let us solve. I-find muna natin kung ano ang value ng x, and then saka natin malalaman kung ano ang kung gaano kahaba yun. So, yung x, longer leg, and then hatiin ko lang yung x, yun yung length ng shorter leg. Okay? Let us solve. So, ito ay 3 squared is 9 is equal to copy x squared plus x squared over 2 squared is 4. Tama ba? Okay, next. Copy lang kasi ito ay parehas may anong tawag dito. Pero para mas madaling eliminate ito ng may denominator tayo 4. Multiply ko both sides na para mas madali ng 4. Para ma-eliminate agad. So 4 multiplication. 4 times 9 is 36. 4 times square root of 4 times x squared is 4x squared. And then 4
divided by 4. So, kakancelin lang. Natira sa atin ay x squared. Okay, so mas naging madali, ano? Tama ba? Okay. So, plus A, di ba? And then, copy, 36. So, pabaliktad na naman ang gawa ni sir. 4 na x squared. Dagdagan ko ng isang x squared. So, that will be 5x squared. Okay? And then, meron siyang kasamang 5. Divide ko both sides by 5. Pabaliktad na naman ang gawa ni sir na solution. Cancel. Natira sa atin yung x squared. And then, 36 over 5. So, ang hinahanap ko lang ay x. Take the square root of both sides. Cancel ang radical, cancel ang exponent. So, dito, baliktarin ko na, ano. So, para hindi kayo malito. Ililipat ko lang, ito twist ko lang, ano. So, x is equal to the square root of 36 ay, ano yung square root of 36? Okay, 6. Ano yung square root of 5? So, hindi siya, ano, square root of 5. Wala siyang square root of 5. Okay. So, nakuha na ito. Yan. Sir, hindi pa po simplify yung value ng x. Bakit? Kasi may radical sa ilalim ng sa denominator natin. So, ira-rationalize pa natin. Ano? Si-simplify. So, times square root of 5 over square root of 5. Yun. Is equal to, x is equal to 6 times square root of 5 is 6 square root of 5. And then 5 times 5 is 25. And then square root, natira sa atin ay 5. Okay. So, bali ito ang, ano natin to? Length ng ating longer leg. Ano? So, yun. Lagyan natin ito ng centimeter. Ang unit natin ay centimeter. So, ito ang ating longer leg. Okay. And then, ang topic natin kasi radicals, ano? So, hindi ko na siya ilalagay sa, ang tawag dito, yung saktong-sakto kasi ito may mga decimal kasi ang topic naman natin ay radical. So, sinimplify lang natin radicals. Okay. Paano naman shorter leg? Shorter leg, x over 2. Di ba? So, i-divide ko lang pala ito ng 2. So, 6 square root of 5 over 5. So, ito yun, x, and then, divide it by 2. So, paano yun? So, i-divide ko lang. Oh. Ito yung denominator, ito yung numerator. Ano? I-divide ko lang. So, ito, by 2. So, 6 by 2, ito ay magiging 3. So, ang final answer natin, 3 square root of 5 over, so, syempre na ito may 5 pa. And then, yung unit natin, centimeter. Okay. So, final answer, ito ang shorter leg. Okay. So, yun ang ating number 7. Okay, next. Number 8. O, yun, nawala na tayo sa geometry. Ano? 5 times the square root of a number is 5. Find the number. So, let na uli natin para let x be the number. Okay. 5 times the square root of a number. So, 5 times the square root of a number is 5. Ba? Baka malilito. Ano? Okay? And then again, may numerical coefficient na 5. Divide both sides by 5. So, 5 divided by 5. So, cancel natira yung square root of x. So, dito, 5 divided by 5. Siyempre, isusulat ko. Kasi pag ginawa ko imaginary, mawawala ng laman. So, dito, kaya naging imaginary, may laman naman siya. Gets nyo? Okay. Tanggalin ang radical sign. So, take the square root of both sides. Cancel ang radical, cancel exponent. X is equal to 1 squared is, okay, positive 1. Okay, madali number 8. Next, number 9. Number 9, the cube root of a number decreased by 3 is 0. Find the number. So,
let x be the number. Let x be the number. Okay. The cube root of a number decreased by 3. So decrease. Subtraction. Okay. The cube root of x decreased by 3. So minus 3 is 0. Okay, so ililipat lang natin yung constant. So copy cube root of x is equal to 3. So ganun lang kadali. And then tanggalin natin yung radical. So ano yan? Squared ba? Okay, cube. Kasi cube root, ano? So tanggal yung radical, tanggal yung exponent natin sa x. Okay, cube root natin ang 3. Okay, 3 times 3 times 3, 27. Okay, so mas madali pala yung pahuli, ano? Last number. Yun, number 10. The square root of the cube root of a number is 2. Ba? Find the number. Let x be the number. Okay. The square root, tingnan natin. The square root of the cube root, dami, of a number, x, is equal to 2. Okay, so dalawa ang ating radical sign. Yung radical sign ay nakalagay pa sa loob ng isang radical sign. The square root of the cube root of a number is 2. So ano muna ang ating unang tatanggalin? Ang unang nating tatanggalin, syempre, ay yung nasa kalabasan. Square root siya, so ibig sabihin, second power. Tanggal agad yun. So natira sa atin, cube root of x is equal to 2 squared is 2 times 2 is 4. Okay? Yan. Saka natin tatanggalin yung isang radical na yan. Cube root, kaya na third power ang ating exponent. Tanggal ang radical, tanggal exponent, natira yung x. 4 times 4 is 16 times 4, 64. Okay? So, maraming salamat sa inyong panood. Bakasyon ng isang linggo bago pumasok ang third quarter. So, ayun. Diretso natin ito hanggang fourth quarter, mga video lessons natin. No? Again, maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video lesson. Bye-bye.